Noong 1983, sa isang ospital sa New Mexico, ang isang lalaki ay na-admit na may acid burn na sumasaklaw sa 75% ng kanyang katawan, na pangunahing sospek sa isang high-profile na kaso ng pagpatay. Lumapit ang detective sa sospek sa kanyang kama sa ospital, ngunit ang mukha at katawan ng lalaki ay napakasamang hindi makapagsalita. Nag-iwan ang detective ng maliit na notepad at panulat sa mesa sa tabi ng kama. Pagsasabi sa lalaki na ang kanyang pagkakakilanlan ay malalaman sa malaot madali, kaya maaari rin niyang iligtas ang lahat ng oras sa pamamagitan ng pagtatapat ngayon. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang nurse, na nagpaalam sa tiktik na mayroon siyang apurahang tawag sa telepono. Sinabi sa kanya ng receptionist na naroon ang batang anak ng sospek ngunit umalis. Biglang umalingaw sa hallway ang sigaw ng nurse. Ang tiktik ay nagmamadaling bumalik sa silid at natuklasan na ang nasunog na lalaki ay tumalon hanggang sa kanyang kamatayan. Sa labas ng bintana ng ospital, sa notepad, nag-iwan siya ng maikling mensahe. "Sorry, Abby." Nagsimula ang lahat 2 linggo na ang nakalilipas nang gumamit ang isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Owen, kanyang teleskopyo upang manaktik sa mga kapitbahay. Isang kotse ang huminto sa labas at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Thomas, at isang batang babae na nagngangalang Abby, ay lilipat sa apartment sa tabi ng apartment ni Owen. Kakaiba, nakayapak si Abby sa kabila ng nyebe. Kinaumagahan sa paaralan, si Owen ay walang humpay na binubuli ni Kenny at ng kanyang mga kaibigan. Kinukutya siya sa hindi paglangoy at pagtawag sa kanya ng maliit na babae. Natigil lang sila nang mabasa ni Owen ang kanyang pantalon. Nang gabing yun, nasa labas si Owen, tinutusok ang isang puno gamit ang kanyang kutsilyo habang nagsasanay ng pananakot. Biglang sumulpot si Abby, nakayapak pa sa snow. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinabi niya sa kanya na hindi siya pwedeng maging kaibigan at umalis. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Owen si Thomas na nakabihis na palabas ng gusali, puro itim at may dalang bag. Pumunta si Thomas sa paradahan ng tindahan, pumasok sa kotse at nagtago sa likod na upuan. Nang bumalik ang may-ari na may dalang mga pamilihan at nagmaneho, naghihintay si Thomas hanggang sa lalaki huminto sa riles ng tren. Pagkatapos ay nagsuot ng maskara si Thomas, inatake ang driver at pinatay siya. Kinaladkad niya ang katawan sa kakahuyan, isinabat sa puno, at hiniwa ang kanyang lalamunan, hinayaan ang umaagos ang dugo sa isang pitsyel. Matapos mangolekta ng dugo, kinuha ni Thomas ang pitsyel at bumalik sa kanyang apartment. Kinabukasan sa paaralan, dumating ang isang tiktik at ilang opisyal upang magtanong, gaya ng nangyari kagabi. Ang biktima ng pagpatay ay isang kamakailang nagtapos. Nang gabing yun, nasa bakuran muli si Owen kasama ang kanyang Rubik's Cube. Lumapit sa kanya si Abby at nagtanong tungkol sa cube. Itinuro sa kanya ni Owen kung paano gamitin ito at nagtanong tungkol sa kanyang hubad. Sinabi ni Abby na hindi siya nilalamig. Binibigyan niya siya ng cube para sa gabi at nananatili siya sa labas. Paglaruan ito. Di nagtagal pagkatapos ihulog ni Abby ang cube habang nagsisimulang manginig ang kanyang katawan, naglakad siya patungo sa isang lagusan. Nagkukunwaring sugatang bata at humihingi ng tulong. Narinig siya ni Jack at lumapit siya para tumulong. Ngunit kapag binuhat niya siya, inaatake siya nito at iniinom ang kanyang dugo. Kalaunan ng gabing yon, narinig ni Owen si Thomas sa dingding, na galit na pinapagalitan si Abby dahil sa ginawa niyang gulo, ngayon ay kailangang maglinis. Pagkatapos ay umalis si Thomas sa apartment at hinanap ang katawan ni Jack. Itinatapon niya ito sa pamamagitan ng pagtulak. Malalim ito sa ilalim ng tubig sa isang ilog na may poste. Kinaumagahan, nakita ni Owen ang Rubik's Cube sa bakuran. Ngayon ay nalutas at naalikabok ng nyebe. Nang gabing yun, muli niyang nakilala si Abby at nagpalitan sila ng pangalan. Sinabi ni Abby na 12 na siya ngunit hindi niya alam ang kanyang kaarawan. Sinubukan ni Owen na ibigay sa kanya ang cube bilang regalo. Ngunit siya ay tumanggi. Gayunpaman, pumayag siyang turuan siya kung paano lutisin ito at nagpalipas sila ng gabi. Magkasamang naglalaro. Kinabukasan, nagpatugtog ang guro ni Owen ng isang pelikula para sa klase at ginagamit ni Owen ang oras upang pag-aralan ng Morse code. Pagkatapos ng klase, kinukulong ng mga bully si Owen sa banyo. Hiling ni Kenny, tingnan kung ano ang isinulat niya sa klase. Nang tumanggi si Owen, hinampas siya ni Kenny ng stick at tinaga kanyang pisngi. Sa bahay, nagsinungaling si Owen sa kanyang ina, na sinasabing nahulog siya sa palaruan. Pagkatapos ng hapunan,
Nakilala muli ni Owen si Abby at binigyan siya ng isang sheet na may Morse code para makapag-usap sila. Ang pader, naging hindi mapalagay si Abby nang malaman niyang naririnig siya ni Owen sa dingding. Pagtatanong niya tungkol sa kanyang mga magulang, sinabi niyang patay na ang kanyang ina ngunit iniiwasan niyang sagutin ang tungkol sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagtatanong. Ang kanyang sugat. Inamin ni Owen na inaatake siya ng mga maton at iginiit niyang kailangan niyang lumaban at sinabing gagawin niya. Protektahan siya. Sa gabing yun, bumalik sila sa kanilang magkakahiwalay na kwarto at nagsimulang magtap ng mga mensahe sa bawat isa iba pa sa Morse code sa pamamagitan ng dingding. Kinabukasan, tahimik na kumukuha si Owen ng pera sa kanyang ina. Ginagamit ito para dalhin si Abby sa arcade. Pagkatapos, habang naglalakad sila pauwi, ipinagtapat ni Owen na siya pangarap na lisanin ng bayang ito. Nagsimula silang magkahawak ng kamay ngunit naputol nang tumawag ang ina ni Owen. Pumasok siya para sa hapunan. Pagkatapos nilang batiin ang isa't isa ng magandang gabi, tumuloy na sila sa sarili nilang mga apartment. Sa loob ng lugar ni Abby, naghahanda si Thomas na lumabas muli. Sinasabi sa kanya na wala siyang pagpipilian. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito para aliwin ito at na-appreciate niya ang kilos ngunit hinihiling pa rin ito sa kanya. Tigilan mo na si Owen. Pagkatapos ay lumabas si Thomas, pumasok sa isang kotse at nagtago sa likurang upuan. Naghihintay. Pagkakataon na umatake. Hindi nagtagal ay sinundo ng driver ang isang kaibigan na naghagis ng bag sa likod ng wala. Napansin si Thomas. Sa isang gasolinahan, lumabas ang driver para mamili at ang kaibigan, ngayon ay nag-iisa. Humarap siya para kunin ang kanyang bag at sa wakas ay nakita niya si Thomas. Inaatake ni Thomas at bagamat lumalaban ang lalaki, mabangis, nadaig at pinatay siya ni Thomas. Napagtanto ng driver na may mali ng si Thomas. Dumudulas sa upuan sa harap at ini-start ang makina. Lumalala ang sitwasyon kapag ang galit na driver naghahagis ng smoothie sa windshield na nagbubulag sa paningin ni Thomas. Ang kotse ay lumihis sa kalsada, lumiliko sa isang kanal at binitag sila sa ilalim ng pagkawasak. Habang papalapit ang driver at malamang na may mga pulis. Sa kanilang paraan, kumuha si Thomas ng isang bote ng acid mula sa kanyang bag at ibinuhos ito sa kanyang sariling mukha. Sinisira ang kanyang mga tampok na hindi nakikilala. Samantala, nakarinig si Abby ng balita tungkol sa isang sospek sa pagpatay na hospital na may matinding paso. Pumunta siya sa ospital at hiniling na makita ang kanyang ama, ngunit ang receptionist, ipinaliwanag na pinaghihigpitan ng pulisya ang pag-access. Pag-alis ni Abby, tinawag ng receptionist ang detective upang iulat siya na nagdadala ng buong bilog ng kwento sa pambungad na eksena. Umakyat na si Abby sa bintana ng ospital, nakatingin kay Thomas. Tinapak niya ang salamin at lumapit si Thomas, na inihayag na siya. Hindi makapagsalita, isinandal niya ang kanyang noo sa kanya, pagkatapos ay inilantad ang kanyang leeg para sa kanyang pagkatalo. Habang nawala ng malay si Thomas, dumulas ang kanyang katawan at bumagsak sa nyebe sa ibaba. Maya-maya, lumabas si Abby sa bintana ni Owen, nagtatanong kung maaari siyang pumasok. Kapag sinabi niyang oo, tinanggal niya ang kanyang mga damit at dumulas sa ilalim ng mga saplot sa tabi niya. Napansin ni Owen kung gaano siya kalamig at humihiling sa kanya na maging kasintahan niya. Tumanggi si Abby noong una na nagsasabing hindi siya babae, ngunit kapag sinabi ni Owen, hindi bale, nilagay niya ang kamay niya sa pisngi niya at pumayag. Kinaumagahan, wala na si Abby, nag-iiwan lamang ng isang tala na nagsasabing, kailangan kong mawala at mabuhay o manatili at mamatay. Mamaya, gym teacher ni Owen. Dinadala ang klase sa nagyayelong lawa para sa hockey at skating. Nang muli siyang kinukulit ng kanyang mga nang-aapi, hinawakan ni Owen ang isang metal na poste at hinampas si Kenny sa ulo. Nang hapong yun, pagkatapos ng isang pulong kasama ang principal, Owen at ang kanyang ina ay bumalik sa bahay upang hanapin ang tiktik na gustong magtanong. Ipinadala si Owen sa kanyang silid kung saan pinapanood niya ang pagsisiyasat ng pulisya sa apartment ni Jack. Pinapadala niya si Abby mensahe sa Morse code, ngunit hindi siya sumasagot. Ang tiktik ay nasa kanyang pintuan, nakikita siya sa pamamagitan ng mga tao. Pinili niyang hindi sumagot at tuluyan na itong umalis. Kinabukasan, nakilala ni Owen si Abby at buong pagmamalaki na sinasabi sa kanya kung paano niya pinanindigan ang sarili. Ngumiti ito at pinuri ito ng halik sa pisngi. Dinala ni Owen si Abby sa isang bakanteng apartment,
isang lugar na hindi alam ng mga matatanda. Pagkatapos ay pinutol niya ang kanyang daliri, upang bumuo ng isang kasunduan sa dugo. Ang halimuyak ng dugo ay bumalat kay Abby, at sa kabila ng kanyang pagsisikap na labanan, ang kanyang mukha ay nagiging isang napakapangit na bagay habang siya ay bumagsak at dinidilaan ang mga patak sa sahig. Kailan Owen calls her name, she bolts out at umakyat sa malapit na puno. Sa sandaling yun, dumaan si Virginia. Naglalakad sa kanyang aso kasama si Larry na nakasunod malapit sa likuran. Bumaba si Abby sa kanya at nagsimulang kumain. Ngunit itinulak siya ni Larry. Nagpumiglas sila sandali bago tumakas si Abby. Makalipas ang ilang sandali, pinanood ni Owen ang isang ambulansya na inaalis si Virginia. Pagkatapos ay binisita ni Owen si Abby at humingi ng mga sagot. Inamin niya na siya ay isang vampira na 12 taong gulang na. Matagal na panahon at hindi niya ama si Thomas. Pagtingin sa paligid ng kanyang apartment, nakita ni Owen ang isang lumang litrato ni Abby at Thomas. Kamukhang kamukha niya. Ngunit si Thomas ay isang batang lalaki na halos kasing edad nila. Nang napagtantong hindi pa siya tumatanda, hindi kinabahan si Owen at nagpas siyang umalis. Sa ospital, binisita ng detective si Larry at Virginia bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagsisiyasat. Habang tinatanong niya si Larry, biglang bumawi si Virginia, kamalayan. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagtataglay ng mapanlinlang na liwanag ng isang vampira. Napansin niya ang IV needle sa kanyang braso, hinayla ito palabas, at sinimulang sipsipin ang dugo ng direkta mula sa sugat. Pumasok ang isang nurse sa sandaling iyon at binuksan ang mga kurtina, binuha ang silid ng sikat ng araw. Ang mga direktang sinag ay nagniningas. Virginia kaagad, at ang apoy ay mabilis na kumalat sa buong silid, na nilamon din ng nurse. Samantala, mag-isang naghahapunan si Owen sa kanyang apartment nang biglang kumatok si Abby sa kanyang pintuan. Humihiling sa kanya na imbitahan siya. Hindi maintindihan ni Owen kung bakit hindi niya kayang pumasok ng mag-isa, kaya pumasok si Abby nang walang pahintulot na ipakita sa kanya, at agad na nagsimulang dumudugo ang kanyang balat. Tumigil ang pagdurugo, at hinayla siya nito sa isang yakap. Habang naliligo si Abby, nililinis ni Owen ang sahig. Itinatapon ang kanyang dagwang damit at tumugtog ng musika. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang humiram ng damit mula sa kanya, aparador ni nanay, ngunit sa sandaling yun, ang kanyang ina ay hindi inaasahang umuwi. At lumabas si Abby sa bintana patungo sa sarili niyang apartment. Mamaya ng gabing yon, sa sandaling ipinakita niya ang kanyang ina. Habang natutulog, dumiretso si Owen sa kinaroroonan ni Abby. Doon siya nagpapalipas ng gabi, natutulog sa sahig. Sa umaga, nakahanap siya ng isang tala mula sa kanya na nagsasabing siya ay nasa banyo at hindi siya dapat pumasok. Biglang may kumatok. Tumingin si Owen sa mga tao. Yung detective. Umatras si Owen, nagbabalak na manatiling tahimik, ngunit hindi niya sinasadyang natapakan ng isang lumalamig na floorboard. Inilalantad ang kanyang presensya. Pinipilit ng tiktik na buksan ang pinto, hawak ang baril. Nagtago si Owen sa ilalim ng mesa habang hinahanap ng lalaki ang lugar. Nakahanap siya ng mga wallet na pag-aari ng mga nakaraang biktima ng motor, pati na rin ang sulat ni Abby na naghatid sa kanya sa banyo. Sa loob, nakita niya ang isang batya na nakatambak ng mga kumot. Hinayla niya ang mga ito, inihayag ang natutulog na si Abby sa ilalim. Nais ng karagdagang liwanag, nagsimula siyang mag-alis. Ang mga tabla mula sa mga bintana. Agad na sinunog ng sikat ng araw ang binti ni Abby na gumising sa kanya. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang tiktik at ibinaon ang kanyang mga ngipin sa kanya. Tahimik na iniunat ng lalaki ang kamay kay Owen. Humihingi ng tulong, ngunit isinara ni Owen ang pinto at umatras. Nang matapos si Abby, lumabas siya at niyakap si Owen. Sinabi sa kanya na kailangan niyang umalis at hinalikan siya sa labi bilang huling paalam. Kinabukasan sa klase ng paglangoy. Pagkaalis ng teacher, yung apat. Nilock ng mga bully ang pinto, linisin ang pool area at sulok ni Owen. Sinubukan niyang tumakas sa locker room. Ngunit nahuli at kinaladkad pabalik sa pool. Hinawakan ng kuya ni Kenny sa buhok si Owen at sinabi yun. Kung mananatili siya sa ilalim ng tubig sa loob ng 3 minuto, magkakaroon lamang siya ng isang maliit na hiwa. Ngunit kung siya ay nabigo, siya ay mawawalan ng isang mata. Pagkatapos ay itinulak nila siya sa ilalim ng tubig at hinawakan siya doon. Ngunit biglang, narinig ni Owen ang salamin. Nababasag at galit na mga hiyawan. Humihingal,
Lumabas si Owen upang makitang bumalik si Abby at pinatay ang lahat ng mga nananakot para iligtas siya. Kinabukasan, nasa tren si Owen, kumakain ng paborito niya, candy. Pagkatapos ipakita ang kanyang tiket sa konduktor, nag-tap siya. Ang trunk sa Morse code, mula sa loob ay tumapik si Abby pabalik.